Isang mapagpalang hapon sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinaalalahan ng manamit ng naangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Tawag sa ikakasal. Si John Mateo C. Fernando na nakatira sa Baribes, Quezon, Nueva Vizcaya ay ikakasal kay Elvira Natalie R. Rodriguez na nakatira sa Baribes, Quezon, Nueva Vizcaya sa December 18, 2024, St. Dominic Cathedral, Paris. Si John Fernando E. Abdon, 30 taong gulang na nakatira sa Silang Sierra Verde, Barangay Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Jean Marie Calapardo, 28 taong gulang, na nakatira sa Santa Maria, Zamboanga City sa December 20, 2024, Our Lady of the Most Holy Rosary Chapel. Si Archie James Mechaler, 29 na taong gulang, na nakatira sa Novaliches, Quezon City, ay ikakasal kay Alana Cria A. Causing, 24 na taong gulang, na nakatira sa Poblacion Sur Tobias, Pormier, Antique sa December 7, 2024 sa San Nicolas de Tolentino. At si Jose Carlo Tinio Aricha, 35 taong gulang na nakatira sa Sierra Verde 2, Pasontamo, Quezon City, ay ikakasal kay Janine Alison Tueñas, 32 taong gulang na nakatira sa Barangay Paang Bundok, Quezon City sa January 3, 2024 sa Shrine of Saint Therese of Child Jesus. Magsilod po ang lahat at ating pong dasalin ang Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagkumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito na tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ang dahil sa kagagawan ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo po ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkakatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon ng dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ng aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming sumasamo na gawin mo kaming mga tanda, daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot, ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Fatima, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel,
San Jose, San Francisco ng Assisi, San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Francisco at Santa Jacinta Marto ng Fatima. Ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna sumandali. Muli po, isang mapagpalang hapon sa lahat. Ngayon ang dakilang kapistahan ng paghahari ni Heso Kristo, huling linggo ng taong liturhiko B. Ang ating tema sa banal na misa ngayon ay ang punot dulo ng ating buhay. Dumating na tayo sa huling linggo sa taon ng simbahan. Itinatalaga ito kay Kristong Hari ng Sanlibutan. Ating ipinagdiriwang ang ating pananampalatayang ang sanlibutan ay ibinigay ng Ama kay Kristo upang kanyang pagharian. Ating ipinagdiriwang ang ating pag-asang makasasama tayo ni Kristo sa kanyang paghahari. Ipinagdiriwang din natin ang ating pag-ibig para kay Kristong nagpapatunay ng ating pagkilala sa Kanya bilang isang ating hari. Pagpugayan natin si Kristong Hari sa masayang pagdiriwang na banal na Eucharistia. Magsitayo na po ang lahat at atin na pong simulan ang banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po, Padre. Sa banal ng Eucharistia ito, manalangin tayo sa birthday intention ni Sister Flor Manga, Thanksgiving of Ruiz family, special intention of Mangyo family, healing of Emmanuel Lorenzo Ruiz, sa mga kaluluwa ni June Legaspi,
Crescencia Macabuak, Victorino Vianson, Ramon Valenzuela, Francisco Ladaga, Sean Robin Matiliano, Pantaleon Pelagia at Emerita Siervo, Lolita Daliva Agnes Gutierrez, Paulino Emilia at Leo Sagabaen at lahat mga kaluluwa sa purgatory. Ngayon, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong baisahin ang tanan. Idulot mong ang tanan kinapa na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang madalas itawag ni Jesus sa kanyang sarili
ay anak ng tao. Ito ay hango sa sipi galing sa aklat ni Daniel, ang taong nakasakay sa ulap. Ito ay nagpapahayag ng kamahalan, karangalan, at kahariang kanyang taglay. Ang Panginoong Hesus bilang anak ng tao, ang hari ng sanlibutan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Samantalang ako'y namamahinga sa gabi, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi babawiin, at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Panginooy naghahari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin, pa'y hindi to magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pa ang ano paman, likas, ikaw ay naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggang, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang samahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang huling aklat ng banal ng kasulatan ay nasasaad ng kapurihan at kapangyarihan ni Kristo magpakailanman. Siya ang punot dulo ng lahat bilang Alpha at Omega. Iniugnay ng may akda si Jesus sa taong nakasakay sa ulap sa aklat ni Daniel. Siya nga ang hari magpakailanman. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula kay Jesucristo, ang tapat na saksing, ang unang nabuhay sa mga patay at hari ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Jesucristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipis sa lupa. Magkakagayon nga. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at sa siyang darating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagpalalain dumarating sa pangalan ng Panginoon natin, paghahari kanyang angkin. Alleluia, Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, itinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Yan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo?" "Ako ba'y Hudyo?" tanong ni Pilato. "Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagpadala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipakanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari," sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sino ang ating hari? Who is your king? Who is our king? Jesus, of course. Okay, keep that. Because that is the correct answer. May dalawang imahe dito sa ating harap. Yung isa, sa gitna, si Jesus din. Yung ikalawa, si Jesus naupo sa masarap ng trono. Okay, si Jesus ang ating hari. Pero next question, anong mas masarap? Sumunod ni Jesus yung nandito? O dyan? Siyempre parang mas lami, mas masarap susunod ni Jesus yung nakupo sa trono. Diba? Let us go back to the reflection, my brothers and sisters. Whenever we think about the king, the kingdom, usually we think tungkol sa palasyo, tungkol sa kapangyarihan, power, well-protected, well-defended, maraming mga sundalo. Yeah. Hari yung, siyempre, mayaman, very rich, at iba pa. Kahit ano ang kanyang gusto, pwede. Can be fulfilled. Yeah. But Jesus give us different kinds of king, different kinds of meaning of his kingship. Alam tayo anong ang trono ni Jesus. Hindi masarap ang upuan, di ba? Ang trono ni Jesus ay krus. At ito totoo nangyari sa history, sa ating pananampalataya. Kung sige nagdasal tayo, sumasampalataya ako, nandyan, nasulat.
At sa Biblia din, cross ang trono ni Jesus. Ang korona ni Jesus, hindi galing sa made of, kuya? Gold o ginto, hindi. Tinik. Makahurt. Yeah. Ang power o ang kapangyarihan ni Jesus, hindi sa kalaki sa kingdom o sa military power o mga sundalo o security guard. Hindi. Pero ang maawain ng pagmahal, merciful love, ganon. At redeeming love. Yeah. Ito ang power ni Jesus. Mamaya, babalik dyan. Jesus is a good shepherd. Alam tayo anong ibig sabihin. Good shepherd who is willing to protect until the end. Who is willing to defend his people until the end. Even, in fact, he died on the cross because of defending us from the power of evil, from the power of darkness. And His will, alam tayo, to give eternal life, sa pagbigay ng buhay ng walang hanggan. May authority pa si Jesus sa pagpapatawad sa ating mga kasalanan to bring us back to the Father. Siguro kung makabasa tayo yung nasulat dyan, sambayan ng pinatawad. Ito ang nasa master plan sa ating Panginoong Hesu Kristo bilang Hari. Iba if we compare with the picture, because in this gospel today, Jesus was in dialogue with Pilato. It is different picture of leader if we compare Jesus and Pilato. Pilate is the ruler. Pilate only protect his own career, his own position. He has chance to side with the truth. He has a chance to stand with what is right. But he didn't do that. Pilato only has self-interest and his wonder to the popular belief, manipulated by the Pharisees, manipulated by the leaders, the political leaders at the time. And Pilato sacrificed the principal moral value. He compromised. He compromised with the work of evil by looking at shortcut, easy way out. This is also good reminder, my brothers and sisters, whenever we are challenged with something principle in following Jesus, or as the consequence of following Jesus. Facing death, my brothers and sisters, facing worldly power, Jesus remains serene. Jesus remains loyal to the will of the Father. He accepts everything with humility para sa ating kapakanan. Everything is for the people, not only for himself. Everything is for the will of the Father. Remember in Gethsemane when Jesus was praying, he was scared. He was asking, Father, if it is possible, take out this chalice of suffering, but not according to my will. It is according to your will. Ayon sa will, sa plano sa Ama, sabi ni Jesus. Silent, but Jesus humbly
submit himself. He lives what he preached. Ito ang nasulat sa Ebanghelyo ayon ni San Marco, Kapitulo 10, versikulo 45. Sapagkat ang anak sa tao ay naparito hindi upang palingkuran, kun hindi upang maglingkod at upang mag-aalay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. We have to be proud. And we have to be thankful to God because we follow somebody who is clear serving us, bringing us to salvation. Next, dyan sa Ebanghelyo ayon ni San Juan 15, walang pag-ibig na ihigit kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Saan tayo pwede makahanap isang leader, isang hari who is ready to die for us? So mga kapatid, hindi tayo kailangan maghanap ng ibang hari. Kahit bilang konsekwensi sa ating pagsunod ni Jesus, posible we ourselves face difficulties and challenge. But be sure that we will be saved. We will not be abandoned by God. And then, last but not the least, this is what I was talking about earlier. The power to forgive. This is very important. Kahit ano ang nangyari sa buhay niya, kahit ano what he is facing, humility, he was humiliated, bullied. He was tortured by his own people. But imagine hanging on the cross, he was praying and screaming with his last words in front of the people, nakikinig ng mga tao, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. He is dying, but still has power to forgive the people, the very people who, in a quotation, were killing him. That is the very beautiful message from our King, whom we believe, not only now, but we have been believing in this kind of King that we have in the past 2,000 years. We have to keep that. We have to maintain that with pride. And we have to teach that to our children, to our next generation. May the good Lord bless all of us. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doong magmumulang paririto at huhukom sa nangangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na magmuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hangat nating mapagharian tayo ni Jesus na hinirang ng Ama bilang hari ng sanlibutan, tigip ng pananalig at pagmamahal sa amang makapangyarihang ating sambitin, makapangyarihan at maluwalhating Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at mawalhating Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang mapagsikapan nila ng buong sigasig na mapaghari si Jesus, saan man at kailanman, manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihan at mawalhating Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga pari at mga namanatas sa Diyos, upang maging tunay ang kanilang pagsisikap na mapaghari si Jesus sa kanilang mga sarili at sa lahat ng taong kanilang pinaglilingkuran, manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihan at mawalhating Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang mabatid nilang ang kanilang pagsisikap na maayos at mapaunlad ang daigdig na ito, ay isang paghahanda para sa paghahari ni Jesus sa sanlibutan, sa wakas ng panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihan at mawalhating Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong nag-aalinlangan sa paghahari ni Kristo, upang kanilang matantong siya ang itinalaga ng Ama, para mapag-isa ang lahat ng nilalang sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihan at mawalhating Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa huling linggong ito ng taon ng simbahan, upang hayaan nating maghari si Jesus sa ating buhay, sa ating mag-anak, saan man at kailanman, manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihan at mawalhating Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga magulang na nagluluksa sa pagkamatay ng kanilang anak, naway makatagpo sila ng suporta mula sa kanilang pamayanan at makatanggap ng kapayapaan at katiwasayan mula sa Espiritu Santo. Manalangin tayo. Makapangyarihan at mawalhating Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga pansariling kahilingan at ang lahat ng kahilingan para sa banal na misang ito. Manalangin tayo. Makapangyarihan at mawalhating Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming maluwalhati at makapangyarihan, ginawa mo si Kristo bilang hari ng sanlibutan. Isugo mo sa amin ang iyong banal na Espiritu upang kami ay sumampalatayang matibay at makasama sa paghahari magpakailanman ng iyong anak na si Yesu Kristo aming Panginoon. Amen. Kinakailangan mula
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay, sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak naway magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang maharapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan, ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa Kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmapagkailanman. Sa pagkaang ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapahagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos, siyang sumakop sa sansinuko. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglahalahat. Nang iyong kadakilaang matapat, upang buhay mo'y sa lahat maihigawad. Sa paghahari niya lahat ay hinahatian, sa iyong kagandang loob at kabahanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanan kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawagan niya ang tinapay,
Binasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagat at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawagan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagat at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong winarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Roberto na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugot sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pakalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pakakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang naaalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalat ang mga inaanyayahan sa kanyang pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay ay nagsusamamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit, magpakailanman pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsilhod po ang lahat at ate pong dasalin ang panalangin para sa ating mahal na mga yumao. Panginoong Diyos, lumikha at manunubos, palayain mo ang aming yumaon na mga kapatid mula sa lahat ng kaparusahan bilang sagot sa aming mga panalangin. Bigyan sila ng kapatawaran na lagi nilang ninanais. Hinihiling namin ang mga ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami mahihiling puso. Iyan niya namin sa mga masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan sumitang nuna ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Panginoon, nawa ay pagkaluban ang kanilang kaluluwa ng walang hanggang kapahingahan, at sikatan nawa sila ng iyong walang hanggang liwanag, at mahimlay nawa sila sa kapayapaan. Amen. Magsiupo muna sumandali para sa mga ilang paalala. Una po, meron po tayong second collection para sa pagpapatayo ng Cristo Hari Paris at Shrine of the Youth. Ikalawa, ngayong buwan ng Nobyembre, patuloy nating ipagdasal ang ating mga mahal na yumao sa buhay. Mayroon po tayong mga envelopes sa entrance ng simbahan para ilistang at ang inyong mga patay at ipagdasal natin sa ating mga misa sa buwan ng Nobyembre. Mangyari lamang po ay ihulog ang mga envelopes sa harap ng altar. Panghuli, alinsunod sa CBCP Circular 2024-02 dated November 14, 2024. Ang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi ni Maria o Peace of the Immaculate Conception ay gugunatain sa ika-9 ng Disyembre imbis na sa December 8 upang bigyan daan ang ikalawang linggo ng Adbyento. Ito ay isang holiday o obligation. Maraming salamat po. Gusto ko magpasalamat sa inyong lahat sa generosity binigyan para sa ating mga sakristan. Nakita tayo nga may uniform sila at kanina na-install silang lahat. Maraming salamat sa inyong mga suporta. Sana lang makagising sila sa madaling araw. Salamat din sa inyong mga prayer, mga support, mga greeting at mga gifts sa akin. Nag-celebrate ako sa 30 years sa pagkapari dito sa San Lorenzo kasama sa mga friends sa San Lorenzo dito. Nakaspend ko sa 30 years sa ibang bansa, pero matagal ako sa Mindanao, mga 24 years, 25 years sa ibang mga province po.
I'm truly grateful to God. So, kahit sa mga ibang mga karanasan, mga challenging experience, but nandito ako kasama sa inyo sa pilgrimage bilang isang community. Again, maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang pagkapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.